God is love. Kaya nga, nagmamahalan sila sa dami ng pinagdaanan ng dalawang ito. At nandito ngayon, ay dahil sila ay nagmana sa Diyos ng pag-ibig. How do I know that? Genesis 1:27 says, man and woman were created in the image of God. Kaya nga ang tao lamang ang may kakayanan umibig, magmahal, magpatawad, maging loyal, maging faithful, maging just. Kasi ang tao lamang ang nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kaya hindi kataka-taka that man is the greatest evidence that God exists. Because man ay dinisign ng Lord, hindi hayop, to reflect His characters and morals. Kaya nga, excited ako every wedding sapagkat nakikita ito. Nalulungkot lang po ako kasi marami pong kasalan, maraming pumupunta, sila ay bitter. Yung iba naman, masama ang loob. Sabi nung iba, sana all. Yung iba naman, ngayon lang yan, maghihiwalay yan. Bakit ganon? Sapagkat hindi nila naunawaan bakit mahalaga sa Diyos ang marriage. Hindi nila naintindihan bakit big deal kay Lord ang kasal. Kung alam lang nila kung bakit nito nilikha ng Lord, pasasalamatan nila siya at hindi maiinggit sa mga kasalan. Bakit sacred ang marriage? Because marriage is God's greatest image of His love here on earth. Alam natin na nadungisan ang tao, ang image ng Lord sa tao dahil sa kasalanan. Ganon na rin ang marriage. Pero nakikita sa marriage ang refleksyon ng pag-ibig ng Diyos. How do I know this? Kasi alam ko ang dalawang ito. Kasi kausap ko sila. Meron silang pag-ibig na unconditional. Sir Ed at si Ma'am Vicky, Judge Vicky, hindi sila tatagal ng ganyan. Unconditional love. Alam ko po hindi perfecto. Nung nanliligaw ang mga lalaki, best foot forward. Kaya lang later on, pati yung hindi mo maaamoy, naaamoy mo na. Pero bakit? Why did you still remain with each other? Because true love, unconditional love. Kayong dalawa, Nico, Christy, the only way na kayo ay makakalast for a lifetime is if you have unconditional love. At sabihin niyo sa akin, Pastor, how did this become God's reflection of His love? Unconditional love. God loves us so much. Nung nagkasala ang tao sa garden, kung conditional ang love niya, wala na sana tayo. At alam niyo po ba na alam ng Lord lahat ng mga kalokohan na ginawa natin ever since we are young? Walang naitatago sa Kanya. Diyan na si John. Pero ganun pa man, love tayo ng Panginoon. And He's waiting for us to repent. And number 2, at dito ko mag-end. Love that is sacrificial. Kung pansin nyo kanina, love is patient, love is kind. Under love is so many things. Pero one of this greatest thing under love is sacrificial. I am sure that this man over here, kung merong tao na gustong saktan ng ating bride, may dala ng itak. Alam niyo yung gagawin ni Nico? Tatakbo. Palapit. At yayakapin ang lalaking yon at sasabihin sa kanya, over my dead body, hindi mo pwedeng saktan ng aking minamahal. Tama ba Nico? At yung inyong family? Alam niyo kung bakit ako naniniwala diyan? Because I will do that for my wife. Ibibigay ko lahat ng aking buhay para lamang sila ay maligtas.
Mahirap humanap ng bayani. Tama po ba? At kapag nakahanap ka ng bayani, dapat lagyan ng estatwa. Makabawi ka man lang sa kanilang kabayanihan. Subalit, ito po yung sasabihin ko sa mga tatay na naririto, belated Father's Day. Nakikita sa mga tahanan ang mga tunay na bayani. Mga tahanan na ang mga tatay ay handang mamatay, ibigay ang the best that they have, their life, for their families. At yun ay disenyo ng Diyos sa ating mga tatay. Tama po ba, mga tatay? You know why? Sapagkat yan ang klase ng pag-ibig na meron ang Diyos. How do I know this? John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Do you deserve the love of Jesus? Do you deserve the life of Jesus? No. But He gave it anyway for you and for me. Because if hindi siya namatay, yung kordero ng Diyos na pinanganak kay Birhen Maria, kung hindi siya namatay, wala tayong pag-asa na ang nadungisang imahe ng tao doon sa garden ay mabayaran ng kanyang kasalanan. Kaya nga si Jesucristo lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Kanya kung hindi sa pamamagitan niya. Naniniwala po ba kayo rito? Kaya nga, ang kasal ay sagrado. Bakit sagrado ang kasal? Sapagkat ang kasal ay siyang larawan ng pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. And lastly, before they say their vows for each other, is it a coincidence that in the beginning of time, there was marriage? Adam and Eve? In the time of Jesus, the first miracle He did was the wedding at Cana when He turned water into wine. And ang favorite niya na topic pag pinag-uusapan ng langit ay wedding feast. And at the end of time, the book of Revelations verse 19, may kasalan na mangyayari. Mangyayari pa lang ito. Alam niyo kung sino ang groom? Si Jesus. Alam niyo kung sino ang bride? Lahat ng nanampalataya sa Kanya, nasasalubungin niya sa langit na parang kwento ng kasal. Now, is it a coincidence that at the beginning of time there was marriage, at the end of time there was marriage, and marriage is sacred to the Lord? No. Because marriage is the picture of the love of Jesus Christ for you and for me. Kaya nga big deal sa Lord ang marriage. Big deal din sa kaaway. Kaya gusto niya sirain. For His bragging rights to say, I destroyed another one of your image. Kaya nga, Nico, Christy, nag-usap tayo. You are the image of His love. Exercise the love of God. The reason why God created marriage is not for you to be happy and complete. That's the result. The reason why God created you and have you married now is for you to exercise love with each other, patience, kindness, and all these good things, so that He will be glorified. The maker of marriage should be glorified in marriage. Kaya Nico, kahit nandun ka sa Canada, my prayer for you is that you will please the Lord by being faithful sa iyong wife. At ganun ka rin. Christy, will you do that? And that the future is dark for your little one. Dahil sinisira ng kaaway ang mga bata pa lang so that ang marriage one day ay masira din. Bombarded sila with so many things like mga pornography and all these things. Paglaki nila, they don't know what loyalty and faithfulness means. So, Nico and Christy, shine the love of God sa inyong anak at sa inyong generation. Show them that there is true love in God. And to those na nakikinig ng mensahe na ito, I pray that every time that you go to weddings, you will realize that it's not all about the couple. Maraming self-centered wedding ngayon. It
this is not all about just them. Their love is a monument of the love of God. Hindi ito perfect, but His love is perfect for you and for me. And I pray that we thank the Lord because of instituting this. Now, dahil pinarangalan natin ang Panginoon, pararangalan natin ang pagmamahal nila sa isa't isa by their vows. Handa na po ba kayo pakinggan ang kanilang mga vow? Excited na ba kayo? Pero bago yon, Nico, Christy, gusto ko malaman nyo why you say this vow. Kasi it doesn't matter kung saan. The Lord is everywhere. He is here right now. I want you to know that if this vow you intend to keep permanently, and if you steadfastly seek to do the will of the Heavenly Father, yung inyong tahanan na gagawin will stand the test of time. Now, are you ready to say your vows? But before that, Nanay, Mr. and Mrs. Tesorero, salamat po for loving them. Kitang-kita ko po yung inyong effort na sila ay maikasal. Salamat po sa inyong pag-aruga mula pa nung bata sila. Alam niyo po, kayo po ang number 2 na sobrang saya ngayon. The wedding is not only for them, but it's also for you. This is the continuation of your legacy. And now, Ninong at Ninang, taas po ang kamay. Ninong at Ninang, mahalaga po ang role nyo rito. Kung wala pa yung pirma nyo, hindi sila maliligal. Pero marami rin sa Pilipinas, ang Ninong at Ninang, karamihan, finances lang. Pero, I want you to go beyond that. Ninong sa Ninas, nangangako ba kayo na mamahalin niyo sila na parang inyong anak? Salamat po. Kasi ang pera na uubos. Ang pagmamahal will cause us to help them sa area ng kanilang career, sa area ng kanilang buhay o asawa, sa kanilang business. Alam niyo bakit? Because we are ahead of them. Ninongs and ninangs, salamat sa pangakong yan. At sa mga taong naririto, mahal ba natin sila? Tutulungan ba natin sila mag-succeed sa buhay mag-asawa? Bakit ko po tinanong ito bago sila mag-vow? Sapagkat ang promise is different from a vow. Ang promise, accountable ka lang sa sarili mo, kaya lagi napapako. Pero ang vow, sinasabi sa harap ng mga tao that matters to you, sa nino at ninang na nire-respeto mo, sa mga magulang na nagmamahal sa inyo mula kayo'y sutling, sa isang servant ng Panginoon, sa harap ng Panginoon. Parang sinasabi nila sa isa't isa, galing to sa puso ko, pero sinasabi din nila sa atin. Narinig niyo yon? Hindi ako nahihiya, sinabi ko to, galing to sa puso ko. Pero, kami ay lumalayo rito. Kung tunay niyo kaming mahal, tulungan niyo kami. Yon ang ibig sabihin ng vow. A vow requires accountability. Now, may I request the couple to please stand up. At hinihiling ko sila na humarap sa isa't isa. At I want them to look into each other's eyes. Alam ko nababasahin nila ang vow. Pero the eyes is the entrance or gateway to your soul. So I want you to say your vows from your heart in front of these people. Ready? Now, let us hear the vow of our group. Sia, as I stand here today with you on this beautiful day, as the same day when I was born, it is such a great blessing in my life nang dahil sa iyo, natigyan ng bagong kahulugan ang araw na ito. Pinapangako ko at isa sa puso na susuportahan at mamahalin panghabang buhay sa lahat ng pangarap natin sa isa't isa at para sa ating munting prinsesa. Hindi ko alam kung paano maipapahiwatig ang aking pasasalamat
para sa iyong walang humpay na pagmamahal para sa akin at sa anak natin. At alam mo naman na hindi ako magaling sa mga salita, kaya gagawin ko na lang at ipaparamdam sa inyo ang aking pasasalamat. At ipinapangako ko na maging matibay na haligi na tahanan katulad ni San Jose na karpintero. Kahit sa anong pagsubok at hirap ng buhay, ay nandirito ako para sa inyo. Mahal na mahal kita, Cristiano. Tesorero. Palakpakan natin ang vow ng ating group. And now let us hear the vow of our bride. Nico, sa araw na ito ang isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay ko na nangyari. Simula sa araw na nakilala kita, sinabi ko sa sarili ko na ikaw na ang taong para sa akin. Pangako ko na mamahalin ka sa lahat ng aspeto at bagay. Hindi ako magkukulang sa pangunawa at hindi ako mapapagod sa pagmamahal hanggang sa kabilang buhay. Pinapangako ko rin na hindi kita iiwan sa lungkot man o sa ligaya. Maraming bagay na at panahon na ang nagpatibay sa atin. Sinubok tayo ng panahon at ulit tayo ng tadhana. Pero sa oras na ito, muli kong pinapangako sa iyo, ang aking pagmamahal at katapatan ay walang hanggan. Kagaya ng pagmamahal ko sa sarili ko, sa pamilya ko at sa anak ko. At yun ay hindi magbabago kahit anumang bagyo ang dumating pabalik sa atin. Mahal na mahal kita mula sa puso ko. Palakpakan natin ang vow ng ating Lord na